Kristi po ang kanyang sulwining. Buhay niya, binigay niya eh. Ikaw, pag sinabi, ayoko mare, susunod na lang. Oh, tapos na, nag-imbita na ako eh, tapos na. Yung bang may Holy Spirit? Yung bang born of God? Ang born of God, dapat kagaya ka ng Lord, mga kapatid. Do or die. Do or die po yan, mga kapatid. Walang atrasan po yan. Dire-diretso po yan, mga kapatid. At hindi po umaatras yung may Espiritu ng Diyos. Ang umaatras sa laban, ang umihinto sa pagmiministry, wala pong Espiritu ng Diyos yan, mga kapatid. Dahil kahit kailan, hindi umaatras ang Diyos sa labanan. Nandiyan ba kayo? Yeah. Nainiwala ba kayo na ang Panginoong Diyos ay hindi umaatras sa labanan? Sabihan mo yung katabi mo, dapat ikaw din. How did it happen that a person will be born of God? Flesh, at sabi po ng Panginoon Jesucristo, John chapter 3 verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kaya nga eh, ang laman ng anak ng laman, kagaya natin, pinanganak tayo ng ating mga magulang sa laman. Pero kailangan natin ipanganak sa Espiritu. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ako, aminin ko sa inyo, nahihirapan ako. Aminin ko sa inyo, mga kapatid. Kasi kung kayo lang po lahat ay baptized with the Holy Spirit, maniwala po kayo, matagal na po tayong punong-puno dito. Kasi magre-reflect sa'yo, magra-radiate sa'yo yan eh. Yung Diyos na sumasayo, magra-radiate yan at madadama yan ng iyong kaibigan, kaklase, katrabaho, mga tao na sa paligid mo, mga kapatid. Madadama nila ang Diyos na sumasayo, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Yan po yan. So to receive Him, kailangan mong ipanganak ka sa Espiritu. You need to be baptized with the Holy Spirit. Sabihan mo yung katabi mo, kailangan mo yan. Bakit? John 4:24, God is a Spirit. Because God is a Spirit. And His worshipers must worship in spirit and in truth. Lumabas na po ang katotohanan. Alam niyo mga kapatid, hindi ko kayo iniinsulto. Kayo nandito sa church, hindi ko kayo iniinsulto. Dapat talaga, itong Diyos na Espiritu, pag sinabing Diyos na Espiritu, hindi mo na kailangan meron kang representasyon sa Kanya. Hindi mo na kailangan gumawa ng larawan, repulto, o anumang klaseng object para po i-represent ang Lord. Unang-una, ayaw niya na may representation. Why? Because no one has seen the Lord. Walang nakakakita sa Diyos. Kahit sinong tao. Kaya siya Espiritu. Walang nakakakita ng Espiritu. Kaya nga, anong sabi niya? Ang kanyang mga worshipers must. Hindi sa must. Hindi po may. Pag sinabi sing may, you may or may not have the Holy Spirit. Hindi po pwede. Dahil sinabi po diyan, ang kanyang mga worshipers must worship in spirit. Kaya no wonder, ganyan kayo sumamba sa Diyos. Dito malalaman mo kung ikaw meron kang Espiritu ng Diyos. Bakit? Kakaiba ang tao, ang worshiper na meron pong Espiritu ng Diyos. Kakaiba siya. Kaya sino man sa inyo may Espiritu ng Diyos, huwag mong pansinin yung nagsasabi sa iyo. Parang baliw yan siya magpuri sa Diyos. Natural. Bakit hindi parang baliw? Hindi naman talaga normal eh. Because you have the Spirit of God. Ang Diyos ay hindi normal na kagaya po natin. Ibig sabihin po, what is normal to you may not be normal to God. Bakit? Patunayan mga pastor na parang hindi na ba nalilito ako? Simple lang po, kagaya ng Diyos. Ano sabi niya? Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo kanan. Normal ba yan sa'yo? O sino dito nagsasabi normal yan? Lumapit ka sa akin, 10 lang kita. Oo, 10 lang kita. Ang normal
naman sa tao, hindi ka pasampal. Tama hindi? Dito, pagdating sa pagsamba, dapat para kang baliw, kagaya ni King David. Kasi tumutuwa ka sa Diyos eh. Sumisigaw na nga siya eh. Dapat ipakita mo yung iyong pagmamahal sa Diyos. Yung iyong pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Yung binahato, saan tayo sumamba? Di ba? Ang laki ng permisyo sa atin. O di ngayon, meron ng lupa ngayon, o meron ng simento dyan, o di, magbigay ka ng papuri sa Diyos. Using the Spirit of God. You must be in spirit. Unang-unang worship team, dapat kayo gano'n ang nangunang pupuno niya.